Part 1 of the story, Kishit Dadam. Nagising ako sa isang mundo na tila puno ng liwanag ng araw at mga bulong ng ulan. Ako si Araw, isang diwata na nakatakdang magbigay liwanag at init sa buong lupain. Ngunit sa kabila ng aking responsibilidad, mayroong bahagi ng aking puso na hinahanap ang hindi ko maipaliwanag. Isang araw, habang naglalakbay ako sa kabundukan, may narinig akong kakaibang pag-iyak mula sa kalangitan. Sa una, inisip ko na ito'y isa lamang panaginip, ngunit ang pag-iyak ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. Sa aking pagtingala, nakita ko ang ulap na binabalot ng makapal na dilim, at sa gitna nito ay isang nilalang na lumulutang. Siya ang espiritu ng ulan, may mata, na malabuan sa kislap, ngunit puno ng lungkot. Hindi ko mawari ang aking naramdaman. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang bumalot sa akin. Sa aming unang pagtatagpo, nagbigay siya ng isang ngiti na tila bumalot sa akin ng malamig, ngunit nakakakalma na pakiramdam. Naghahanap ka rin ba ng kasagutan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila musika ng mga patak ng ulan sa bubungan. Tumango lamang ako bilang tugon, sapagkat sa mga sandaling iyon, ang mga salita ay tila nawawala sa akin. Habang nag-uusap kami, nalaman kong siya rin ay naglalakbay, ngunit sa kabila ng kanyang pag-ulan, hinahanap niya ang liwanag na magbibigay sa kanya ng pag-asa. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman kong may isang bagay na nag-uugnay sa amin, isang di maipaliwanag na sinulid ng tadhana. Sa mga sumunod na araw, patuloy naming pinagsaluhaan ang aming mga kwento, mga alaala at mga pangarap. Sa bawat tagpo, unti-unti naming natutuklasan ang mga bagay na hindi namin alam na hinahanap namin sa isa't isa. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay sa akin ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, habang magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng mga bituin, may isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Isang malakas na hangin ang biglang umihip, at sa gitna ng dilim, isang liwanag ang biglang bumalot sa amin. Sa loob ng liwanag na iyon, nakita namin ang isang mahiwagang simbolo, isang bahaghari na tila buhay na sumasayaw sa kalangitan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naramdaman namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga tao sa aming bayan ay nagsimulang magtanong tungkol sa mahiwagang bahaghari na lumitaw sa gabi. Ipinagtaka ng lahat at ang mga bulong-bulungan ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Ngunit higit sa lahat, kami ni Ulan ang labis na nag-iisip kung ano ang kahulugan ng simbolo. May mga gabi na hindi kami dalawin ng antok, tinititigan ang kalangitan, umaasang may kasagutan sa mga katanungan namin. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad kami sa kagubatan, isang matandang ermitanyo ang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at hiwaga. Kayo ang napili, wika niya, habang ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan at misteryo. Hindi ninyo ba alam ang inyong tadhana? Dagdag niya, habang ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa aming mga kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, na puno ng kilabot ang aming puso. Ano ang ibig sabihin ng matandang ermitanyo? At bakit niya sinabing kami ang napili? Sa unang bahagi ng aming kwento, natuklasan ko ang aking kapangyarihan bilang diwata ng araw. Ako'y naglalakbay sa kalawakan, nagdadala ng liwanag at init sa bawat sulok ng mundo. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang espiritu ng ulan, isang nilalang na tila kabaligtaran ko sa lahat ng bagay. Siya'y malamig, mapanlikha at puno ng misteryo. Subalit sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa aming dalawa. Ngayon, sa pagpapatuloy ng aming kwento, ang aming pagkikita ay nagdala ng hindi inaasahang pagbabago sa mundo. Sa isang umaga na puno ng liwanag,
Nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Para bang may aninong bumabalot sa aking paligid, isang hamog na hindi ko mawari kung saan nagmula. Noon ko narinig ang isang musika na tila nagmumula sa hangin. Isang himig na nag-uudyok sa akin na hanapin ang espiritu ng ulan sa aking puso. Alam kong dapat ko siyang makita muli, kahit pa ito'y nangangahulugan ng pagharap sa hindi maipaliwanag na takot sa aking kalooban. Sa aking paglalakbay, naramdaman ko ang pag-init ng hangin na para bang ako'y nilalamon ng aking sariling kapangyarihan. Subalit, ang musika ay nagpatuloy, palakas ng palakas, hanggang sa umabot ako sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Ito'y isang lambak na napapalibutan ng matatayog na bundok. Ang kalangitan ay puno ng madilim na ulap at naroon siya, ang espiritu ng ulan, sa gitna ng lambak. Hindi ko maalis ang aking tingin sa kanya. Siya'y nakatayo. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang butil ng ulan na puno ng talinghaga. Sa kanyang presensya, naramdaman ko ang pagkalma ng hangin, ang pagyakap ng lamig sa aking katawan, at sa isang iglap, ang musika ay huminto. Diwata ng araw, wika niya sa isang tinig na puno ng lambing, ako'y naghintay sa iyo. Espiritu ng ulan, tugon ko. Ano ang layunin ng ating pagkikita? Siya'y ngumiti. At sa kanyang nangiti ay naramdaman ko ang pag-agos ng ulan sa aking paligid. Nais kong ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin at sa isang iglap, ang araw ay nagtagpo sa ulan. Sa aming pagdikit, nakita ko ang isang tanawin na hindi ko pa napagmasdan. Isang bahaghari na puno ng kulay, isang simbolo ng aming pagkakaiba at pagkakaisa. Sa tuwing ang araw at ulan ay magtatagpo, wika niya, ang bahaghari ay magpapakita, isang tanda ng ating pagkakaibigan at pag-unawa. Subalit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang banta. Sa aming pagkakaisa, naramdaman ko ang pagigting ng kapangyarihan, isang bagay na hindi ko pa nasusubukan. Ang bahaghari ay nagsimulang kumislap at sa isang iglap, nakita ko ang isang anino sa likod ng ulap, isang hugis na tila umaaligid sa amin. Espiritu ng ulan, sabi ko, ano itong nararamdaman ko? Siya'y tumingin sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang lihim na kanyang itinatago. Sa likod ng bahaghari, wika niya, nakatago ang isang puwersa na hindi natin maipaliwanag. Isang puwersa na nagmula sa ating pag-iisa, subalit may panganib na dala. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagigting ng hangin. Ang anino sa ulap ay nagsimulang lumapit, at sa isang iglap, nakita ko ang isang hugis na tila isang nilalang na nagkukubli sa loob ng bahaghari. Diwata ng araw, wika niya, ito'y isang pagsubok, isang hamon na dapat nating harapin. Hindi ko maalis ang aking tingin sa hugis na lumalapit, isang nilalang na puno ng misteryo at panganib. Sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin sa aking paligid, ang puwersa ng araw at ulan na nagsisimulang maglaban. Sa huli, alam kong ito'y isang hamon na dapat naming harapin. Ang aming pagkakaiba ay nagdala ng bahaghari, subalit ang anino sa likod nito ay isang puwersa na hindi namin inaasahan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-iigting ng kapangyarihan sa aming paligid, at sa huli, ang mundo ay nagbago sa isang paraan na hindi namin inaasahan. Ang bahaghari ay naging isang alamat, subalit sa likod nito'y naroon ang isang misteryo na dapat naming tuklasin. Ano ang puwersa sa likod ng bahaghari? Ano ang panganib na dala ng aming pagkakaisa? Sa aming pagharap sa hamon, isang bagay ang tiyak, ang kwento ng diwata, ng araw at espiritu ng ulan ay hindi pa tapos, at ang aming susunod na hakbang ay puno ng panganib at misteryo. Sa kabila ng mga kaguluhan at pag-aalinlangan, natagpuan ko ang aking sarili sa gilid ng isang bangin kung saan
Ang liwanag ng araw ay lumulutang sa paligid ko, at ang malamlam na patak ng ulan ay bumubulong ng mga lihim sa hangin. Ako, ang diwata ng araw, ay nakatayo sa tabi ng espiritu ng ulan, isang nilalang na dati ko pang pinaniniwalaang kalaban sa mundong ito. Sa aming pagkikita, nagbago ang lahat ng aking paniniwala. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, alam ko na kami ay nakatadhana sa isang mas malaking layunin. Naririnig mo ba ang mga awit ng hangin? Tanong ng espiritu ng ulan. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Ito ang mga awit ng mga sinaunang nilalang na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Tumango ako, ramdam ang kakaibang pag-unawa na unti-unting bumabalot sa akin. Oo, sagot ko. At nararamdaman ko rin ang init ng araw na tila naghahanap ng kaligtasan sa iyong mga patak. Ang aming mga pag-uusap ay naging mas malalim habang ang mga araw ay lumilipas. Natutunan ko ang tungkol sa kung paano ang ulan ay nagdala ng buhay sa tuyong lupa at kung paano ang araw ay nagbibigay ng init at enerhiya sa lahat ng bagay na nabubuhay. Ang espiritu ng ulan ay naging kaibigan ko, isang kaalyado sa pag-unawa sa balanseng kailangan ng mundo. Sa aming pakikipagsapalaran, napagtanto namin na kami ay hindi lamang dalawang magkaibang nilalang. Kami ay bahagi ng isang mas malawak na plano na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa isang pagkakataon ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang sinaunang aklat na puno ng mga kwento ng mga nakaraan. Doon namin natuklasan ang alamat ng bahaghari, isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ang bahaghari, bulong ng espiritu ng ulan, ay ang tanda ng pagkakaisa ng liwanag at patak. Ito ang ating kapalaran. Ang ideya ay tila imposible. Ngunit sa bawat hakbang na aming ginagawa, nararamdaman namin ang lakas ng aming pagsasama. Ang aming pagkakaiba ay naging aming kalakasan. Ang init ng araw ay nagbigay buhay sa mga patak ng ulan na nagiging mga kulay ng bahaghari. Sa panahon ng aming paglalakbay, isang balakid ang lumitaw. Isang makapangyarihang nilalang, ang anino ng kadiliman, ay nagbabalak na pigilan ang aming adhikain. Siya ang tagapagdala ng takot at pagkawasak, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at inggit sa aming kapangyarihan. Nasa panganib tayo, babala ng espiritu ng ulan. Ang anino ng kadiliman ay lumalapit. Sa isang iglap, ang langit ay dumilim, at ang hangin ay naging mabigat. Ang mga ulap ay nagtipon sa itaas, at naramdaman namin ang presensya ng anino ng kadiliman. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-init ng aking puso. Ang liwanag ng araw ay hindi magpapatalo. May paraan tayong labanan siya, sabi ko, puno ng determinasyon. Ang espiritu ng ulan ay tumango, at kami ay nagkaisa sa isang plano. Sa pamamagitan ng aming kapangyarihan, nagtagumpay kaming likhain ang bahaghari, isang liwanag na tumagos sa kadiliman. Ang mga kulay nito ay pumaligid sa anino ng kadiliman, at sa kanyang paglingon, siya ay huminto at naglaho, hindi na muling nagbalik. Sa aming tagumpay, natanto ko ang tunay na halaga ng aming paglalakbay. Ang bahaghari ay hindi lamang isang simbolo ng pagkakaisa. Ito ay isang patunay na sa kabila ng pagkakaiba, ang liwanag at patak ay maaaring magbuklod upang lumikha ng isang bagay na mas makapangyarihan. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Habang tinitingnan ko ang espiritu ng ulan, nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila may lihim na nagkukubli, isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Bakit tila may lungkot sa iyong mga mata? Tanong ko, nag-aalangan, ngunit puno ng pag-aalala. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay puno ng kalungkutan.
Mayroong isa pang bahagi ng alamat na hindi pa natin alam, sagot niya. At sa kanyang pagbitaw ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng hindi pa namin nalalaman. Sa kabila ng aming tagumpay, alam kong ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang bahaghari ay nagsilbing tulay sa aming pagkakaibigan, ngunit mayroong mas malalim na misteryo na naghihintay na aming tuklasin. Sa likod ng mga kulay nito, isang lihim ang nagkukubli, isang kwento na magbabago sa aming mga kapalaran. At sa sandaling iyon, nagpasya kaming ipagpatuloy ang aming paglalakbay sa pag-asang ang liwanag at patak ay muling magsasama upang matuklasan ang tunay na alamat ng bahaghari. Ako si Lyra, ang diwata ng araw, at sa aking paglalakbay sa mundong ito, natutunan kong ang liwanag ay hindi palaging nagbibigay ng kaligayahan. Sa kabila ng aking kapangyarihan na magdala ng liwanag at init sa bawat sulok ng daigdig, may bahagi sa aking puso na hinahanap ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa paglipas ng mga araw, naging malapit ang aking loob kay Rayo, ang espiritu ng ulan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, nagkaroon kami ng kakaibang koneksyon na tila higit pa sa aming mga tungkulin. Isang araw, sa gitna ng aming paglalakbay sa kagubatan ng kilat, isang lugar na puno ng misteryo at mahika, nakaramdam ako ng kakaibang pag-aalala. Ang hangin ay tila may dalang mensahe na hindi ko mawari. Sa tuwing magkasama kami ni Rayo, palagi naming nararamdaman ang kakaibang enerhiya na tila nag-uugnay sa amin sa mas malalim na antas. Gayunpaman, sa araw na iyon, mas matindi ang pakiramdam na may kakaiba sa paligid. Lyra, nararamdaman mo ba ang kakaibang presensya? Tanong ni Rayo habang nakatingin sa langit na unti-unting nagdidilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid ng kagustuhang tuklasin ang misteryo. Oo, Rayo, parang may bumabagabag sa mga elemento ng kalikasan. Sagot ko habang sinisikap kong intindihin ang mga bulong ng hangin. Ang mga puno ay tila nag-uusap at ang lupa ay tila may sariling kaluluwa. Habang naglalakbay kami patungo sa puso ng kagubatan, naramdaman kong may kakaibang lakas na nagmumula sa isang sinaunang puno. Ang puno ay matayog at may malalapad na ugat na tila yumayakap sa lupa. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa liwanag ng araw habang ang ulan ay bumabasa sa mga sanga nito. Isang pambihirang tanawin, ngunit puno ng misteryo. Lumapit kami sa puno at naramdaman ko ang kapangyarihan na tila bumabalot sa amin. Biglang nagbago ang hangin at ang ulan ay bumuhos ng mas matindi. Sa kabila ng pag-ulan, ang liwanag ng araw ay nanatiling nagniningning sa paligid namin. Isang pambihirang pagkakasabay ng araw at ulan. At sa gitna ng tanawin na iyon, nakita namin ang isang bahaghari na bumabalot sa kalangitan. Sa mga kulay ng bahaghari, narinig namin ang isang bulong, isang sinaunang tinig na tila nagmumula sa mga elemento ng kalikasan. Lyra, Rayo, wika ng tinig. Kayo ang mga tagapangalaga ng balanse. Sa inyong pagkakaisa, nagkaroon ng bagong pag-asa ang mundo. Sa tinig na iyon, nalaman namin ang aming mas malalim na misyon. Kami ang mga tagapangalaga ng bahaghari, ang sagisag ng pagkakaisa ng araw at ulan, ng liwanag at dilim. Ang aming pagkakaibigan ay naging simbolo ng pag-asa, ngunit sa likod ng kagandahan ng bahaghari ay may nakatagong panganib. Ngunit may kapalit ang inyong kapangyarihan. Patuloy ng tinig. Sa bawat paglikha ng bahaghari, may puwersang magtatangkang sirain ang balanse. Isang sinaunang nilalang ang nagising, at ang kanyang layunin ay wasakin ang pagkakaisa. Ang tinig ay naglaho, ngunit ang babala nito ay nanatili sa aming isipan. Alam namin na hindi magiging madali ang aming landas. Sa likod ng kagandahan ng bahaghari ay may panganib na nagtatago.
At kami ay nasa sentro ng lahat ng ito. Sa aming pagbabalik, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang aming determinasyon na ipaglaban ang balanse ng mundo. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam namin na hindi kami nag-iisa. Ang liwanag at ulan ay magkasama sa laban na ito. Sa gitna ng aming paglalakbay, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na hangin ang dumaan at sa isang iglap, nakita namin ang anino ng isang nilalang na tila gawa sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasamaan, isang paalala na ang aming laban ay nagsisimula pa lamang. Narito na siya, Lyra, bulong ni Rayo, puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ang nilalang ng kadiliman ay nagising. Ang bahaghari ay tila nagkislap sa huling pagkakataon, isang sagisag ng aming pag-asa sa gitna ng paparating na unos. Sa harap ng panganib, kami ay handang ipaglaban ang aming misyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang takot na baka hindi namin magawa. Sa gitna ng kagubatan, habang ang hangin ay nagiging mas malamig at ang dilim ay bumabalot sa paligid, kami ay nakatayo, handang harapin ang nilalang na nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos at sa likod ng bahaghari, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ako ang diwata ng araw at sa aking paglalakbay kasama ang espiritu ng ulan, natutunan kong hindi lahat ng liwanag ay nagdadala ng liwanag at hindi lahat ng ulan ay nagdadala ng luha. Kami ay magkaibang nilalang, ngunit ang aming mga puso ay nag-uugnay sa iisang mithiin, ang makahanap ng bagong tahanan para sa aming mga nasasakupan. Ang aming paglalakbay ay nagsimula sa pag-asa at nagpatuloy sa gitna ng ligalig. Sa aming paglalakbay, napadpad kami sa isang mahiwagang kagubatan na puno ng mga halimuyak na hindi ko pa nararanasan. Ang mga puno ay tila umaawit at ang mga dahon ay naglalaro sa hangin na parang mga alon ng karagatan. Ito na kaya ang ating hinahanap? Tanong ko sa espiritu ng ulan habang ang kanyang mga patak ay masayang sumasayaw sa paligid. Marahil, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asam. Ngunit marahil ay isa lamang itong yugto ng ating paglalakbay. Ang kagubatang ito ay tila puno ng misteryo. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang ay tila may bagong hiwaga na bumubulaga sa amin. Ang bawat sulok ng kagubatan ay may kwento, at ang bawat kwento ay tila bahagi ng isang mas malaking lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng aming paligid, may nararamdaman akong kakaiba, isang boses na nagmumula sa kailaliman ng aking puso. Huwag kang mag-alala, sabi ng espiritu ng ulan, tila nararamdaman ang aking pag-aalinlangan. Ang landas na ito ay hindi natin pinili ng walang dahilan. Ang ating tadhana ay nakaukit sa mga bituin. Sa kanyang mga salita, ako'y nakaramdam ng bahagyang ginhawa. Ngunit ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa kalagitnaan ng kagubatan, natagpuan namin ang isang sinaunang templo nakatago sa likod ng mga makakapal na baging at lumot. Ang mga pader nito ay puno ng mga ukit na tila nagkukwento ng mga alamat na kasing tanda ng mundo. Habang kami lumalapit, isang matandang albularyo ang lumitaw mula sa mga anino. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa kalangitan. Matagal ko na kayong hinihintay, wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng karunungan at misteryo. Bakit mo kami hinihintay? Tanong ng espiritu ng ulan. Ang kanyang mga patak ay tila nag-aalangan. Dahil kayo ang susi sa isang sinaunang hula, sagot ng albularyo, ang hula ng bahaghari. Napatingin kami sa isa't isa ng espiritu ng ulan, hindi makapaniwala sa aming narinig. Ang bahaghari
Ang simbolo ng pagkakaisa ng liwanag at ulan ay tila nakatakdang maging bahagi ng aming kapalaran. Ito ang inyong misyon, patuloy ng albularyo. Sa pamamagitan ng inyong pagkakaisa, ang bahaghari ay isisilang at magdadala ng bagong pag-asa sa sangkatauhan. Napagtanto naming dalawa na ang aming paglalakbay ay hindi lamang para sa aming mga nasasakupan, kundi para sa lahat ng nilalang sa mundo. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, may natitira pang isang tanong sa aming mga isipan. Paano namin isisilang ang bahaghari? Upang magtagumpay, wika ng albularyo, kailangan ninyong tahakin ang landas na hindi pa nasusubukan ng sinuman. Ang landas na ito ay puno ng panganib at pagsubok, ngunit sa inyong pagkakaisa, ang lahat ay magiging posible. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, puno ng pag-asa at takot. Ngunit habang lumalalim kami sa kagubatan, isang bagay ang hindi namin inaasahan. Ang landas ay naglaho at kami nagising sa gitna ng isang walang hangganang kalawakan. Ang mga bituin ay naglalakbay sa paligid namin at ang kalangitan ay puno ng mga kulay na hindi ko maipaliwanag. Nasaan tayo? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man makasagot ang espiritu ng ulan, isang malakas na liwanag ang bumalot sa amin at narinig ko ang isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng kalawakan. Kayo ang mga pinili, sabi ng boses, puno ng kapangyarihan at misteryo. Ngunit bago ninyo mahanap ang bahaghari, kailangan ninyong pagtagumpayan ang inyong pinakamalalim na takot. Nagkatinginan kami ng espiritu ng ulan at napagtanto naming ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang kalawakan ay naglalaman ng mga lihim na hindi pa namin nauunawaan at ang aming tadhana ay nakasalalay sa aming kakayahang harapin ang aming mga takot. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kalawakan, natagpuan ko ang sarili kong takot. Ang takot na mawala sa liwanag, ang takot na hindi makahanap ng tahanan. Ngunit sa tabi ko ang espiritu ng ulan, handang harapin ang anumang pagsubok kasama ko. Ngunit bago pa man kami makagawa ng hakbang, isang anino ang lumitaw sa aming harapan, isang nilalang na tila mula sa madilim na bahagi ng kalawakan. At doon ko napagtanto, ang aming pinakamalaking pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa wakas, narating ko ang pinakamataas na bahagi ng kabundukan, kung saan ang hangin ay tila may sarili nitong musika. Ang mga puno dito ay tila yumuyuko sa akin. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa bawat haplos ng liwanag. Ako si Solana, ang diwata ng araw, at sa araw na ito, ang aking misyon ay hindi lamang magbigay ng liwanag, kundi hanapin ang espiritu ng ulan, si Luntiang. Sa aking paglakbay, narinig ko ang kwentong ito. Isang alamat ng dalawang magkaibang nilalang na nagtatagpo upang lumikha ng bahaghari, isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Ngunit sa aming pagkikita, hindi ko alam kung ang aming pagsasama ay magdudulot ng saya o trahedya. Ang bundok na ito ay kakaiba sa lahat ng aking narating. Sa kabila ng liwanag na dala ko, may mga bahagi pa ring nababalot ng kadiliman at doon ko naramdaman ang presensya ni Luntiang. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit parang may pumipintig sa hangin, isang ritmo na hindi ko pa naririnig. Maging handa ka, Solana, bulong ng hangin sa akin. Ang espiritu ng ulan ay hindi katulad ng iba pang nilalang. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay at sa bawat hakbang, ang liwanag na dala ko ay tila unti-unting nawawala. Hanggang sa wakas, narating ko ang isang malinaw na batis kung saan ang tubig ay tila nagsasayaw sa bawat patak ng ulan. Sa kabila nito, naroon siya, si Luntiang. Ang kanyang anyo ay hugis ulap, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim ng kalangitan. Solana, bati niya, ang tinig ay parang malumanay na ulan. Sa wakas,
nagtagpo rin tayo. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang koneksyon, isang tali na hindi maipaliwanag. Ngunit sa kabila nito, may bahagi ng aking sarili na nag-aalinlangan. Ano ang mangyayari kung magtagpo ang diwa ng araw at espiritu ng ulan? Alam mo ba kung bakit tayo narito? Tanong niya, tila alam na ang sagot sa kanyang katanungan. Upang lumikha ng bahaghari, sagot ko, sa pag-asang ito ang tamang kasagutan. Ngunit ngumiti lamang siya, isang ngiti na puno ng misteryo. Hindi lamang iyon, Solana. Ang ating pagtatagpo ay higit pa sa paglikha ng bahaghari. Ito ay simula ng isang bagay na mas malaki. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid namin. Tila may mga mata na nakamasid, naghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pag-aalinlangan ay nagiging matinding takot. Ano ang mangyayari sa aming dalawa? Kailangan natin ang isa't isa. Dugtong ni Luntiang, ang kanyang tinig ay tila bumabalot sa akin tulad ng ulan na bumabalot sa lupa. Ngunit may isang bagay na hindi mo pa natutuklasan. Lumapit siya sa akin at sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pag-ikot ng kapaligiran, ang paghalo-halo ng liwanag at ulan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang tunay na koneksyon, ang pagkakaisa na nag-uugnay sa araw at ulan. Ngunit sa likod ng koneksyon na ito, may isang lihim na nakatago. Solana, aniya, ang ating pagsasama ay lilikha ng bahaghari, ngunit ito rin ay mag-uumpisa ng isang digmaan. Napatigil ako, ang puso ko ay tila bumigat sa kanyang mga salita. Digmaan? Paano naging digmaan ang pagkakaisa ng araw at ulan? Ngunit bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang mga ulap ay nagsimulang magdilim at ang liwanag na dala ko ay tila nawawala. Nakatingin si Luntiang sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa. Ang digmaan ay hindi maiiwasan, Solana. Ito ay bahagi ng ating tadhana. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sa likod ng aming pagkikita, isang malalim na misteryo ang bumabalot sa amin. Ang paglikha ng bahaghari ay hindi lamang kagalakan, kundi simula rin ng kaguluhan. At sa likod ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pag-ikot ng kapaligiran, isang senyales na ang aming pagtatagpo ay nag-uumpisa ng isang bagay na mas higit pa sa aming inaasahan. Ito ba ang simula ng isang alamat o ang katapusan ng aming mundo? Sa pagkakataong iyon, hindi ko na alam. Ngunit ang alam ko, ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aming nalampasan, narito ako, nakatayo sa gilid ng bangin, sa harap ng espiritu ng ulan. Ang kanyang presensya ay tila isang malamlam na awit sa hangin, malamig ngunit may halong init ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, natutunan kong ang kanyang katahimikan ay may sariling wika, isang wika na unti-unting naging bahagi ng aking mundo. Ang araw ay muling lumubog sa abot tanaw. Sa bawat paggalaw ng mga ulap sa langit, nararamdaman ko ang mga alon ng kanyang lakas na bumabalot sa akin. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang bigat sa hangin. Alam kong may mangyayari. Alam kong ito na marahil ang huling gabi na magkasama kami. Diwata ng araw, bulong niya, halos isang awit na inaagos ng hangin. Ang ating mga mundo ay hindi kailanman dapat magtagpo. Ang liwanag mo ay sumisira sa akin, tulad ng ulan ko na tumatangay sa iyo. Ngunit bakit, sa kabila ng lahat, narito tayo? Pinilit kong ngumiti, kahit ramdam ko ang kirot sa aking puso. Espiritu ng ulan, hindi ba't iyon ang kagandahan ng ating kwento? Tayo'y magkaiba, ngunit sa pagitan ng ating mga labanan, nakahanap tayo ng isang uri ng kapayapaan. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon? Tumahimik siya.
tumingin sa langit. Ang kanyang mga mata ay parang kalaliman ng dagat. May misteryo at lungkot, ngunit may pag-asa rin. May kapayapaan nga, sagot niya, ngunit may kapalit. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang hangin ay tila bumagal, ang mga ulap nagdilim, at ang buwan ay nagkubli sa likod ng mga bituin. Anong kapalit? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit nakakapagpakalma. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon namin. Isang bagay na mas malalim pa sa liwanag at ulan. Diwata ng araw, wika niya. May lihim akong itinatago sa iyo, isang bagay na matagal kong inilihim dahil alam kong ito'y magdudulot ng sakit sa iyo. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Sa bawat saglit na lumilipas, ang mundo ay tila nagiging tahimik. Ang mga ibon, ang hangin, ang dagat, lahat ay nakikinig. Ano yon? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ang dahilan kung bakit tayo muling nagkita sa bangin na ito. Ang dahilan kung bakit lumapit ako sa iyo kahit alam kong maaaring magdala ito ng kapahamakan. Ay dahil sa isang sumpa. Sumpa? Ulit ko, hindi makapaniwala. Tumango siya, ngunit may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang ating pagmamahalan, wika niya, ay hindi kailanman dapat mangyari. Ang mga nilalang ng kalangitan ay naniniwala na ang liwanag ng araw at ulan ay hindi maaaring magsama. Ngunit sa ating pagmamahalan, nagkaroon ng puwersa na hindi nila inaasahan. Isang puwersang maaaring magbago sa mundo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa na umalog. Ang hangin ay naging mabigat, at ang mga ulap ay nagdilim ng higit pa. Sa likod niya, isang hugis ang unti-unting lumitaw, isang nilalang na hindi ko pa kailanman nakita. Diwata ng araw, wika ng espiritu ng ulan, dumating na siya. Sino siya? Tanong ko, ngunit hindi na siya sumagot. Ang nilalang sa likod niya ay nagkaroon ng hugis. Malaki, maitim, at may mga mata na tila nagliliyab sa galit. Ang lupa ay nagkabitak, at ang mundo ay tila nawala ng kulay. Ang nilalang ay lumapit, at sa bawat hakbang nito, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ikaw ang dahilan, bigkas ng nilalang. Ang boses nito'y sumasalamin sa buong kalangitan. Kung bakit ang balanse ng mundo ay nasira. Ang liwanag ng araw at ulan ay hindi kailanman maaaring magsama. At sa inyong pagmamahalan, nagising ang isang puwersang matagal nang natutulog. Tumingin ako sa espiritu ng ulan, ang aking puso ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagkakasala. Espiritu ng ulan, bulong ko. Ano ang ginawa mo? Ngunit bago siya makasagot, naramdaman ko ang isang matinding puwersa na humatak sa akin palayo sa kanya. Ang hangin ay naging matalim. Ang aking katawan ay tila nawala ng lakas. Sa huling sandali bago ako tuluyang mawala, narinig ko ang kanyang boses, puno ng lungkot at pagsisisi. Diwata ng araw, patawarin mo ako. Bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim, isang huling tanong ang pumasok sa aking isipan. Ano ang kanyang lihim at bakit nararamdaman kong ito ang simula ng isang bagay na mas malaki pa sa amin? Sa likod ng lahat ng ito, ang bahaghari sa langit ay biglang sumiklab. Ang unang bahaghari na nakita ng mundo. Ngunit sa halip na kapayapaan, ito'y nagdala ng misteryo na magbabago sa takbo ng aming kwento. Sa paglipas ng mga araw, ang ugnayan namin ng espiritu ng ulan ay lalong tumibay. Sa kabila ng aming magkaibang kalikasan, natutunan naming pahalagahan ang bawat munting sandali na magkasama kami. Bawat sikat ng araw
na aking ipinapamalas ay sinasalubong ng kanyang mapaglarong patak ng ulan na tila nagiging mga hiyas sa sinag ng liwanag. Isang umaga, habang ako'y naglalakbay sa kaharian ng mga ulap, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking puso. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, nagpatuloy ako sa paglipad at narating ko ang isang bahagi ng kalangitan na hindi ko pa napupuntahan. Dito ko nakatagpo ang isang mahiwagang nilalang, isang matandang mangkukulam na tila hinihintay ang aking pagdating. Diwata ng araw, wika niya, sa tinig na tila sumasabay sa hangin. Ipinadala kita rito upang makilala mo ang iyong kapalaran. Kapalaran? Tanong ko na may halong pag-alinlangan. Ano ang ibig mong sabihin? Sa inyong dalawa ng espiritu ng ulan na katadhana ang isang dakilang sumpa. Ang sumpang ito ang magiging simula ng alamat ng bahaghari. Hindi ko mawari ang kanyang mga salita. Sa aking pag-iisip, bumalik ang alaala ng unang araw na nakilala ko si Espiritu ng Ulan. Ang kanyang mga mata, puno ng hiwaga at pangarap, ang naging tanglaw ko sa dilim ng kawalang katiyakan. Paano kami magiging bahagi ng isang sumpa? Bakit kami? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at takot sa kung ano ang maaring mangyari. Sa inyong pag-iibigan, tugon ng mangkukulam, ay nakatago ang lihim ng kalangitan. Ang inyong pagsasama ay magiging dahilan ng paglitaw ng bahaghari, ang tanda ng pag-asa at kapayapaan sa mundo. Ngunit sa likod ng ganda nito ay ang sumpang maghihiwalay sa inyo. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Paano namin haharapin ang sumpang ito? Paano namin mapapanatili ang pag-ibig sa kabila ng nakatakdang kapalaran? Bilang diwata ng araw, ikaw ang magiging ilaw ng bahaghari, patuloy ng mangkukulam. At ang espiritu ng ulan ang magiging mga patak na magbibigay ng kulay dito. Ngunit sa bawat paglitaw ng bahaghari, kayo'y magkakahiwalay ng walang katiyakan. Sa pag-uwi ko, hindi ko maalis sa isip ang mga sinabi ng mangkukulam. Paano ko sasabihin kay Espiritu ng Ulan ang tungkol sa sumpa? Paano namin haharapin ang kinabukasang puno ng pag-aalinlangan? Nang magtagpo kami, hindi ko maikubli ang bigat sa aking dibdib. Sinalubong niya ako ng kanyang nangiti, ngunit sa likod nito ay ang tanong na hindi ko maitanggi. Ano ang bumabagabag sa'yo, mahal kong diwata? Tanong niya. Espiritu ng ulan, sagot ko, na may halong kaba. May nalaman akong bagay na maaring makapagpabago sa lahat. Sa pagsasalaysay ko ng mga sinabi ng mangkukulam, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa kabila ng aking pag-aalala, siya'y nanatiling kalmado, na parang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Kung ito ang ating kapalaran, diwata ng araw, haharapin natin ito ng magkasama. Wika niya, puno ng tapang at pag-asa. Ang alam kong mahalaga ay ang pag-ibig na mayroon tayo. Ang kanyang mga salita ang nagbigay ng liwanag sa aking kalooban. Ngunit sa likod nito, alam ko na ang aming daan ay puno ng mga pagsubok. Kung ang aming pag-iibigan ang magiging sanhi ng paglitaw ng bahaghari, paano namin haharapin ang sumpang maghihiwalay sa amin? Sa kabila ng lahat, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay na puno ng pag-asa at takot. Sa bawat paglitaw ng bahaghari, nararamdaman namin ang sumpa, ang hindi maipaliwanag na puwang sa aming mga puso. Ngunit sa kabila nito, ang aming pag-ibig ay nananatiling matatag, na parang ang bahaghari mismo. Ngunit isang araw, sa gitna ng bagyo, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay tila puno ng misteryo, at ang mga ulap ay nagbabanta ng kung anumang darating. Sa gitna ng unos, nakita ko si Espiritu ng Ulan. Ang kanyang anyo ay pinaliligiran ng mga patak ng ulan, na tila mga luha ng kalangitan. Diwata ng araw, sigaw niya.
Sa gitna ng kulog at kidlat, ang sumpa ay nagiging mas matindi. Ang ating oras ay nauubos. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang paggapang ng takot sa aking puso. Sa likod ng ganda ng bahaghari, ang aming kinabukasan ay tila nagiging isang palaisipan, isang misteryong hindi namin matutugunan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pag-ibig ay nananatiling buhay. Isang liwanag sa gitna ng kadiliman na hindi kailanman mawawala. At sa dulo ng unos, sa paglitaw ng bahaghari, naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa, isang kapangyarihang nagbabanta sa lahat ng aming alam. Sa gitna ng lahat, ang aming pag-ibig ay ang tanging sandigan. Ngunit paano kung ito ay hindi sapat? Paano kung ang sumpa ay ang magiging daan sa aming pagkakahiwalay? Sa likod ng mga tanong na ito, ang aming kinabukasan ay nananatiling isang misteryo, isang alamat na hindi patapos isalaysay. Ako si Alitaptap, ang diwata ng araw, at sa bawat pagsikat ng araw ay ako ang nagbibigay init at liwanag sa buong kaharian. Sa tabi ko ay si Lira, ang espiritu ng ulan na nagbibigay buhay sa mga halaman at hayop sa kanyang masaganang pagpatak. Magkasama naming binabantayan ang kalikasan, ngunit sa kabila ng aming magkaibang katangian, kami ay nagkaisa upang lumikha ng isang bagay na hindi pa kailanman nasilayan ng sinuman. Isang umaga, habang ako ay naglalakbay sa kalangitan, napansin ko ang kakaibang paggalaw ng mga ulap. Parang may sinasabi ito sa akin, isang bulong na hindi ko mawari. Nang marating ko ang pinakamataas na bahagi ng langit, nakita ko si Lira na tila may nais ipahayag. Alitaptap, simula niya, may dumating na mensahe mula sa mga sinaunang diwata. Isang bagong kapalaran ang naghihintay sa atin. Nabighani ako sa kanyang sinabi. Ano kaya itong mensahe? At anong kapalaran ang naghihintay sa amin? Habang iniisip ko ito, biglang kumulog ng malakas at nagsimulang bumuhos ang ulan. Ngunit hindi ito karaniwang ulan. Ang bawat patak ay kumikislap sa liwanag ng araw. At sa pagsama ng sinag at ulan, nabuo ang isang makulay na arko sa kalangitan. Isang bahaghari, bulalas ko, puno ng pagtaka at saya. Ngunit bakit ngayon lamang ito lumitaw? Ngumiti si Lira at itinuro ang gitna ng bahaghari. Tingnan mo, Alitaptap, hindi ito basta-basta. Ang bahagharing ito ay isang tanda ng ating pagkakaisa. Isa itong paanyaya mula sa mga sinaunang diwata na bumuo ng bagong alamat. Naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso. Ang bahaghari ay hindi lamang kagandahan sa kalangitan. Isa itong simbolo ng aming pagsasama, ng aming pagsisikap na pag-isahin ang araw at ulan upang makabuo ng isang bagay na higit pa sa aming sarili. Ngunit habang iniisip ko ito, may isang katanungan na pumipigil sa akin. Ano ang magiging kapalit ng alaalang ito? Sa bawat pagtanaw ko sa bahaghari, tila may ibang presensya na pumapalibot sa amin. Isang matandang diwata na may mahahabang buhok at mga mata na puno ng lihim. Ako si Hara, ang tagabantay ng mga alamat, sabi niya. Ang inyong ginawa ay isang makapangyarihang sining, ngunit tandaan ninyo, ang bawat alamat ay may kapalit. Naguluhan ako. Anong ibig mong sabihin, Hara? Sa paglikha ng bahaghari, binuksan ninyo ang isang pintuan na magdadala ng pagbabago hindi lamang sa inyong dalawa, kundi pati sa mundo. Ang inyong pagkakaisa ay magiging alamat, ngunit kasabay nito ay mawawala ang ilan sa inyong kapangyarihan. Nagkatinginan kami ni Lira. Ang aming kapangyarihan ang nagbibigay buhay sa araw at ulan. Paano kung mawala ito? Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pagnanais na tumuloy. Kung ito ang kailangan para sa bagong alamat, sabi ko, handang-handa akong isakripisyo. Tumango si Lira, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Ako rin, Alitaptap, ang bahaghari ay magiging simbolo ng ating pagmamahal sa kalikasan
at sa isa't isa. Ngunit bago pa man namin maisakatuparan ang aming desisyon, biglang nagdilim ang kalangitan. Isang malakas na hangin ang dumaan, at sa isang iglap, naglaho si Lyra mula sa aking tabi. "Lyra!" sigaw ko, ngunit tanging ang bulong ng hangin ang sumagot sa akin. Nagsimula akong mag-alala. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung ang paglikha ng bahaghari ang naging sanhi ng kanyang pagkawala? Sa gitna ng aking pag-aalala, narinig ko ang tinig ni Hara. "Ang inyong paglalakbay ay hindi patapos, alitaptap. Sa likod ng bawat alamat ay may nakatagong sikreto." At sa puntong iyon, napagtanto ko na ang bahaghari ay hindi lamang simbolo ng aming pagkakaisa. Isa rin itong daan patungo sa mas malalim na katotohanan. Kailangan kong hanapin si Lyra, at sa paggawa nito, matutuklasan ko ang lihim ng aming bagong alamat. Ngunit paano ko sisimula ng paghahanap? At saan ako dadalhin ng mga hiwagang ito? Ang tanging sigurado ako ay ang bahaghari ay magiging gabay ko sa paglalakbay na ito. Isang paglalakbay na magdadala sa akin sa di inaasahang mga tagpo at bagong simula. Sa gitna ng mga puno ng makapal na kagubatan, naramdaman ko ang init na bumabalot sa aking katawan. Ako si Alina, ang diwata ng araw. At sa kabila ng aking liwanag at init, nararamdaman ko ang bigat ng mundong aking ginagalawan. Kasama ko si Lyra, ang espiritu ng ulan, na bagaman tila malamig at basang-basa, ay nagpaparamdam ng kakaibang init sa aking puso. Sa aming paglalakbay, hindi ko lubos maisip kung paano kami naging magkaibigan. Ang araw at ulan ay tila magkasalungat. Ngunit sa aming pagkakaibigan, natutunan ko ang halaga ng pagkakaiba. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan. Ano nga ba ang patutunguhan namin? Ano ang magiging papel namin sa kasaysayan ng mundo? Alina, nararamdaman mo ba ang mga pagbabago sa paligid? Tanong ni Lyra habang kami naglalakbay sa mas makapal na bahagi ng kagubatan. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng hiwaga. At sa kabila ng kanyang malamig na anyo, nakita ko ang ningning ng pag-asa. "Oo, Lyra, parang may kakaiba, parang may nagbabantang panganib." Sagot ko habang pinagmamasdan ng mga dahon na tila nanginginig sa hangin. Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang paggalaw ng kalikasan na parang may mensahe itong gustong iparating. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila nagsasalita. Ang mga puno ay tila bumubulong. Pagkatapos, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napahinto kami, nagkatinginan, at sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. "Alina, ano ito?" sigaw ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa harapan namin, isang malaking nilalang na may anyo ng isang higanting ibon ang lumitaw. Ang kanyang mga balahibo ay nagkukulay ng iba't ibang liwanag, parang bahaghari. At ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab. "Huwag kayong matakot," sabi ng nilalang. Ang kanyang tinig ay parang musika sa hangin. "Ako si Haraya, ang tagapagbantay ng bahaghari. Ako ang tagapagligtas ng kalikasan. At kayo ang mga pinili upang maging bahagi ng alamat." Napatitig kami ni Lyra kay Haraya. Ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan at misteryo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang koneksyon sa kanya. Parang may lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. "Alina, Lyra, ang inyong pagkakaibigan ay hindi pangkaraniwan. Ang inyong pagsasama ay nagbigay daan sa pagbuo ng bahaghari. Ang inyong pag-ibig at pag-unawa sa isa't isa ay nagbigay liwanag sa mundo, ngunit may panganib na nagbabadya at kailangan ninyo itong harapin." Hindi ko lubos maunawaan ang kanyang sinasabi. Paano kami naging bahagi ng alamat? Paano kami naging tagapagligtas ng kalikasan?
Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan. Ang bahaghari ay isang simbolo ng pagkakaisa, isang tanda na sa kabila ng pagkakaiba, may pagkakaisa. Ngunit may mga nilalang na nais itong sirain, nais nilang pagwatak-watakin ang liwanag at patak. Kailangan ninyo silang pigilan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong kailangan naming kumilos. Kasama si Lyra, naramdaman ko ang lakas ng aming pagkakaibigan, ang kapangyarihan ng aming pagsasama. Haraya, paano namin malalaman kung sino ang aming kalaban? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at naramdaman ko ang kanyang tapang. Sa panahon ng bagyo at araw, sa gitna ng liwanag at ulan, doon ninyo makikita ang tunay na kalaban. Nararamdaman nila ang inyong lakas at nais nilang sirain ang inyong pagkakaibigan. Ngunit sa inyong puso, doon ninyo matatagpuan ang sagot. Nang bigla, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin. Ang mundo ay tila nag-iba. Ang kalikasan ay tila nabuhay. Sa harapan namin, isang portal ang lumitaw. Ang kulay nito ay parang bahaghari. At ang liwanag nito ay tila nag-aanyaya. Alina, Lyra, ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang portal na ito ay magdadala sa inyo sa mundo ng mga lihim, sa mundo ng mga alamat. Ito ang inyong landas. Ito ang inyong kapalaran. Napatitig kami ni Lyra sa portal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. At sa kabila ng takot, naramdaman ko ang tibay ng aming pagsasama. Sa likod ng portal, naramdaman ko ang kakaibang presensya, isang lihim na naghihintay na matuklasan. Alina, handa ka na ba? Tanong ni Lyra, ang kanyang kamay ay nakabukas. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung handa na ako, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang aming kinabukasan. Sa likod ng portal, isang alamat ang naghihintay, isang lihim na kailangang tuklasin. Sa aming pagpasok sa portal, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Sa likod ng liwanag, naramdaman ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Sa likod ng bahaghari, isang bagong mundo ang naghihintay, isang bagong simula, isang bagong alamat. Sa kabila ng mga pagsubok na aming hinarap, ang aming pagkakaibigan ay napatunayan ng mas matatag kaysa sa inaasahan. Ako si Ara, ang diwata ng araw, at kasama ko si Lyra, ang espiritu ng ulan. Magkasama naming tinahak ang mundong puno ng misteryo at hiwaga. Dala ang pag-asang makapag-iwan ng marka sa aming mundo. Habang naglalakbay kami sa lupaing hindi pa namin napupuntahan, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang kaharian ng mga ulap ay tila may binabalak na hindi namin maintindihan. Ang mga alon ng hangin, minsang banayad at kalmado, ngayoy naging maligalig at maalinsangan. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng mga nagbabadyang pagbabago. Nararamdaman mo ba ito, Lyra? Tanong ko habang tinitingnan ang kalangitan na unti-unting nagdidilim. Parang may kakaiba sa paligid. Tumango si Lyra at sa kanyang mga matay naroon ang pag-alala. Oo, Ara, parang may nais ipabatid sa atin ang mga elemento. Ang tanong ay ano? Habang naglalakad kami, isang matandang puno ang aming nadaanan. Ang kanyang mga ugat ay tila bumubulong ng sinaunang kwento. Pinili naming magpahinga sa ilalim ng kanyang lilim at doon nagpasya si Lyra na umusal ng sinaunang awit upang makausap ang mga espiritu ng kalikasan. Sa kanyang pag-awit, unti-unting naglitawan ang mga liwanag na waring mga alitaptap. Sila'y nagtipon-tipon sa paligid namin at mula sa mga liwanag, lumitaw ang isang anyo ng diwata na hindi namin inaasahan. Ara Lyra, wika ng diwata, na tila gawa sa mga sinag ng buwan. Ako si Tala, ang tagapangalaga ng mga lihim ng kalangitan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang mensahe.
Napukaw ang aming atensyon at kami nakinig ng mabuti. Ano ang nais mong ipahayag, Tala? Tanong ko. May isang sinaunang propesya, sagot ni Tala, na nagsasabing darating ang panahon na ang araw at ulan ay maghaharap sa isang pagsubok na susubok sa kanilang pagkakaibigan. Ang kanilang pagsasama ay magkakaroon ng bunga na hindi pa naisasalaysay ni sinumang nilalang. Naguluhan kami sa kanyang sinabi, ano ang ibig sabihin ng pagsubok na ito? At ano ang magiging bunga ng aming pagsasama? Bago pa man kami makapagtanong, biglang nagbago ang ihip ng hangin at naramdaman namin ang isang malakas na puwersa na tila nagmumula sa kalangitan. Isang malakas na dagundong ang umalingaw at ang lupa'y tila nanginig. Ang mga ulap, sabi ni Lyra, na may halong takot, sila'y naglalabanan. Tumingin ako sa kalangitan at nakita ang mga ulap na nagbubuo ng iba't ibang hugis. Tila may mga nilalang na naglalaban sa ere. Isang malakas na hangin ang biglang umihip at kami nadala sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Nang magising kami nasa isang kakaibang kapaligiran, mistulang isang puok na hindi saklaw ng oras. Ang paligid ay puno ng makukulay na liwanag at mga tunog na tila umaawit. Dito, isang nilalang ang lumapit sa amin. May anyo ng isang higanting agila na may mga balahibo na kumikislap sa araw. Ara Lyra, wika ng agila, kayo'y naririto upang harapin ang inyong kapalaran. Ang pagsubok na darating ay hindi lamang para sa inyong dalawa, kundi para sa lahat ng nilalang sa ilalim ng araw at ulan. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ano ang kapalarang sinasabi niya? At paano ito makakaapekto sa lahat? Sa gitna ng kalituhan, isang liwanag ang biglang bumalot sa amin. At unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa aking paligid. Tila nagbabago ang lahat. At ang aking katawan ay tila may ibang lakas na nagmumula sa loob. Nais kong malaman ang totoo, sabi ko sa agila. Ano ang magiging papel namin sa lahat ng ito? Ngumiti ang agila at sa kanyang mga matay may liwanag ng pag-asa. Ang inyong pagsasama ay magiging susi sa pagbuo ng bagong alamat. Subalit, bago mangyari iyon, kailangan ninyong maunawaan ang tunay na kahulugan ng inyong pagkakaibigan. Sa mga salitang iyon, unti-unting naglaho ang agila at kami naiwan sa gitna ng liwanag. Ako'y napaisip, ano ang susunod na mangyayari? Paano namin mahaharap ang pagsubok na ito? At ano ang magiging epekto nito sa aming mundo? Habang nakatayo kami roon, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Marahil, ang sagot sa aming mga katanungan ay hindi lamang nakasalalay sa mga propesyang narinig namin. Marahil, ang aming kapalaran ay nasa aming sariling mga kamay. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng lumang puno ng balete, ay nagtipon kaming dalawa. Ako, ang diwata ng araw, at si Lyra, ang espiritu ng ulan. May kakaibang init sa hangin, isang pag-aalala, na tila nagmumula sa mga bulong ng hangin na naglalakbay sa pagitan ng mga sanga. Ang damdamin ng pangamba ay hindi na bago sa akin, ngunit sa araw na ito, may kakaibang bigat ito. Sa aking pagtingin kay Lyra, nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong takot na bumabalot sa aking puso. Amaya, tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa paligid? Tumango ako, hindi na kailangang magsalita pa. Ang damdamin ng papalapit na panganib ay hindi maikakaila. Sa mga nakaraang linggo, napansin namin ang pag-iba ng kalikasan. Ang mga halaman ay nanlalanta, ang mga hayop ay nagiging ligalig, at ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng pagbabanta. Bakit ito nangyayari? Tanong ko habang pilit kong hinahanap ang sagot sa mga ulap na nagkukubli sa kaharian namin. Napatitig si Lyra sa mga ulap
Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan. Ang balanse ay nasisira, Amaya. Ang ating mga kapangyarihan ay dapat magtulungan upang mapanatili ang kaayusan ng mundo. Ngunit ngayon, tila may puwersang nagpapasiklab ng hidwaan sa paligid. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kilabot sa aking pagkatao. Ang aming pagsasama ay napakahalaga, hindi lamang para sa aming kapwa, ngunit para sa lahat ng nilalang na umaasa sa amin. Sa tuwing ang aking liwanag ay tumatama sa kanyang ulan, nagkakaroon ng bahaghari, isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ngunit ngayon, parang ang bahaghari ay nagiging isang alaala na lamang. Hindi natin maaaring hayaan na magpatuloy ito. Desidido kong sinabi. Kailangan nating gumawa ng paraan upang maibalik ang balanse. Tumingala si Lyra. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng bagong sigla. May isa akong nalalabing paraan, ngunit ito ay mapanganib. Nagulat ako sa kanyang sinabing iyon. Anong paraan, Lyra? Nalaman ko ang tungkol sa isang sinaunang seremonya, paliwanag niya. Isang ritual na maaaring mag-ugnay sa ating mga kapangyarihan sa mas malalim na antas, ngunit ito'y mangangailangan ng sakripisyo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang panukala. Ang sakripisyo ay hindi kadalasan ang sagot na hinahanap ko. Ngunit sa mga panahong ito ng kagipitan, tila ito ang nag-iisang pag-asa namin. Magsimula tayo, sabi ko, puno ng tapang, kahit na ang takot ay bumabalot sa akin. Nagsimula kaming maghanda para sa seremonya. Ang hangin ay nagbago, nagiging mas kalmado, ngunit puno ng tensyon. Ang mga halaman sa paligid ay tila lumalapit sa amin. Ang kanilang mga ugat ay nagiging bahagi ng aming gawain. Sa gitna ng ritual, naramdaman ko ang pag-agos ng enerhiya mula sa lupa, mula sa hangin, mula sa lahat ng bagay na bumabalot sa amin. Ngunit sa kalagitnaan ng seremonya, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang hangin ay biglang lumakas, ang mga ulap ay nagdilim, at ang lupa ay nayanig. Isang figura ang lumitaw sa harapan namin, isang nilalang na hindi namin inaasahan. Siya ay isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at lihim. Sino ka? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang napangiti ay may halong kalungkutan. Ako ang tagapangalaga ng sinaunang kaalaman. Ang seremonya na inyong sinimulan ay hindi sapat upang maibalik ang balanse. Sa halip, ito ay nagbukas ng pinto sa mas malaking panganib. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko sa kanyang mga salita. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinanganak ang isang bagong puwersa, patuloy niya. Isang nilalang na sumasalamin sa inyong pagsasama, ngunit puno ng galit at pagkamuhi. Ang inyong mga kapangyarihan ay nagkakaisa, ngunit sa halip na bahaghari, ito ay naglikha ng isang aniino. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Ang aming ritual ay hindi lamang nagbukas ng pinto sa pag-asa, kundi pati na rin sa kasamaan. Ang bagong nilalang na ito ay magiging bahagi ng alamat, ngunit hindi sa paraang inaasahan namin. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng lumang puno ng balete, ako'y natutong hindi lahat ng pag-asa ay nagdudulot ng liwanag. At sa pagdating ng bagong nilalang na ito, ang kwento ng bahaghari ay nagsimula ng isang bagong yugto, isang yugto na puno ng misteryo at panganib na kailangan naming harapin.